Magandang gabi. Paalala bago magsimula ang banal na misa. Batay sa pinatutupad na patakaran ng IATF, ang mga sumusunod ay dapat sundin para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Mainam na ang mga bata 15 taon pababa ay namumulat sa pagsisimba, ngunit para sa kanilang kaligtasan ay inihikayat namin kayo na manatili na lamang sila sa bahay. Mayroon pong live streaming sa Facebook ang lahat ng misa sa madaling araw. Magdala ang lahat ng magsisimba ng alkohol at maglagay nito kada 15 minuto. Kailangan magsuot ng face mask at face shield sa loob at labas ng simbahan. Hindi po papapasukin sa loob ng simbahan ang walang face mask at face shield. Bawal po ang magpicture sa loob ng simbahan, lalo na po ang pagpo-post nito sa Facebook. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, ay kailangan na mag-alkohol, tanggapin ng sacred host, katawan ni Kristo, ng kaliwang kamay, takpa ng kanang kamay at pagdating sa ating upuan, saka pa lamang ito isusubo. Ang lahat ng sisimba ay kailangang magsulat sa stub, ipamamigay at ito ay huhulog sa isang kahon bago pumasok sa loob ng simbahan. Kung maaari ay magdala ng sariling ballpen. Maaari rin na sa bahay pa lang ay isulat nyo na sa kapirasong papel ang inyong pagkakakilanlan gaya ng pangalan, address at telephone number at ito ay iabot ninyo sa may entrance o bungad ng simbahan. Bawal po ang pumasok o dumaan sa gilid na pintuan ng simbahan at iwasan po ang mamili ng upuan, sumunod po sa numbering na nakasulat sa stub. Magalang po tayong sumunod sa mga health protocols gaya ng physical distancing, pag-fill up ng stub, pagsusuot ng face mask at face shield, paglalagay ng alcohol, huwag na pong lumabas ng bahay kung may lagnat, ubo at sipon. Maging mapagmalasakit po tayo sa kapakanan ng ating kapwa, mananampalataya. Bida ang may disiplina, solusyon sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Jeng and Mean Celestino and family, Peter Porciuncula and family, June and Josie Celestino and family, Sunny Hirona and family, Lani Golinaw and family, Ernesto Cruz, Bonifacio Kabuhat and family, Antonio Mendoza Jr., Noel and Gloria Kakanindin and family, Elia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Yulia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Ligaya Bernardo and family, Eduardo and Jen Mendoza, Fede Vera, Antonio Mendoza Jr., Peter Porciuncula and family, Felvin Almiranes and family, Pete and Virin and family, at Mr. and Mrs. Ernesto Cruz. Para sa mga natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette Del Rosario, Ginaline Resvelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Carriaga at Kathleen de la Cruz. Para sa nangdiriwang na kanilang kaarawan na si Anne Margaret. Para sa maagang pagaling ni Leonira de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Ismael Antonio, Mason Luis, Ruby's family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Rose Orlanda, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Sunny San Luis, Giancarlo de la Cruz, Rufo Bolinao, Ricardo and Pete, Tita and Theodora, Portia Margarita Nicolas, Pinklon San Luis, Joy and Kate, Ligaya Bernardo,
Pinky Jones, Edna San Luis at Jenny Medina. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Jonicia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Federico, Cisenando, Librado, Silvestre, Benjamin, Eufronicia, Lucena, Amado, Leonora at Pedro. Ngayon ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang iniingatan sa kanyang puso. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas ng nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Ang liturhiya ang bagong taon ay maraming inaalala. Si Maria na Ina ng Diyos, ang pandaigdig na araw para sa kapayapaan at ang pagsusunat at pagbibigay pangalan sa anak na magkatawang tao. Ito ang oktaba ng Pasko na siya ring maririnig sa Ebanghelyo. Sa simula ng taon, ang pagtawag sa ngalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating kaugnayan sa Kanya at inaalala ang kaligtasan sa Kanyang ngalan. Walang duda, tayo'y isang bayang makaina. Ang likas sa pagpapahalaga, paggiliw at pagsuyo sa ating mga inang makalupa ay madaling nalilipat sa gayon ding pagpapahalaga, paggiliw at pagsuyo sa ating inang makalangit, ang mahal na Birhen. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ang paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ang debosyon sa mahal na Birhen, ang pagtitipon ng mga nanampalataya upang magrosaryo. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nanatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ni Maria, si Maria
Salubungin natin ang bagong taon na puno ng pag-asa at ipanalangin natin ang buong mundo, lalo na ang ating bansa na mapawi na ang pandemya ng COVID-19. Dalangin din natin ang nating malagpasan natin ng may matibay na pananampalataya tulad ni Maria ang mga pagsubok na dala ng hinaharap na taon. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalaba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanunugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, Sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilaking kamulian. Panginoong Diyos, hari at langit, Diyos amang makapangyarihan, sa lahat. Panginoong Jesucristo,
Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Unay makapangyarihan, pinagpala mo ang sa katawan na iniwan ni Manang Ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak ko silang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, tinuturo ng Panginoon ang paraan ng papalang gagawin ng mga saserdote para sa kanyang bayan. Ito ay panalangin ng kapayapaan at paggabay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganato nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, pinangangaral ni Apostol San Pablo ang pakikilakbay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Konsidayo po ang lahat. Dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya sinalisay nila ang mga sinabi ng anghel tukol sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita. Nais sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon at pakibati po ang katabi ng Happy New Year! Sa lahat po nanonood ng misang ito, sa inyong mga smartphone, smart TV, computer, iba pang platform, Happy New Year po! At tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi maraming gustong marating ang oras na ito, pero di na narating. Pero tayo, sasalubungin natin. Walang 2 oras lang mahigit, ay bagong taon na puno ng pasasalamat, puno ng biyaya, pagpapala sa Diyos na kailanman hindi tayo binitawan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat kaya tayo nandito, meron ka pang misyon. No? Pakisabi mo sa katabi mo, may misyon ka. May misyon ka sa taon na to na darating, 2021. Maraming nangyari sa taon na lilipas na ito, pero nandito tayo, At ano ba ang hiningi sa atin ng bagong taon? Madalas, pangkaraniwan, tayo nagkakaroon ng New Year resolution. Pero bago yon, ay ating kinikilala ang dakilang kapistahan ng unang taon na ito, ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Pangalawa, ito po ay unang araw ng panalangin para sa pandaigdigang kapayapaan o World Day of Peace. Pangatlo, ito rin pong oktaba ng Kapaskuhan kung saan gaganapin ang pagsusunat o pagtutuli sa Panginoon bilang pagbigay pangalan na Jesus ang kanyang pangalan. Jesus ang tagapagligtas, ang Diyos na laging tumutulong sa ating lahat. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Ngayon, yung resolution, ano ba ang ating gusto mangyari o dapat ayusin sa buhay natin? Opo, marami namang magandang nangyari sa atin sa taon na ito, pero marami ding hindi mo inakala na yung pagdadaanan. Dala ng pandemic, dala ng iba't ibang pangyayari sa buhay natin. Meron po akong 3 kwento na sana'y makatulong sa inyo para gumawa tayo ng ating New Year resolution. 3 New Year resolution na pwedeng bagay sa atin lahat. Una, ito pa yung nangyari sa Denmark. Sa isang kwento ng isang galing ng Denmark, si Edvard Bock. Sa kanyang pinakalolo, nung panahon na iyon sa Denmark, inutusan siya ng hari, si Kapitan Bock, kasama ng kanyang mga sundalo, na maglagay ng kuta sa isang isla na pinupuntahan ng mga pirata. At dumaan ang mga panahon at ang islang iti na pagtagumpayan nila at wala ng pirata na pumupunta doon. Ang hiningi ni Kapitan Bock sa mahal na hari ng Denmark ay doon siya tumira, doon sa islang iyon na walang kabuhay-buhay. At pinagtatawa na siya ng marami, pero sabi ni Kapitan Bock, gagawin ko po itong isang paraiso. Dito ko titira. At ganun niya nangyari. Nagtayo sila doon ng bahay na kanyang kabiyak at doon na sila buwan ng pamilya. Ginawa niya ito, nagtanim sila maraming puno, halaman, hanggang dumaan ang sinasabing baren o walang kabuhay-buhay ay naging parang paraiso. Sapagkat ang kanyang pananaw, ito ang aking buhay, itong lugar para sa akin
at gagawin ko itong kaaya-aya at gagawin ko itong mabuti dahil dito ako nakatira. So, yun ang unang resolution. Paano mo ginagawang mabuti ang iyong kinalalagyan ngayon dahil dito ka nakatira? Meron ka bang pagmamalasakit? Kasi, sino nga malasakit sa ating lugar? Tigalabas ba o tayo dapat? So, yun ang unang New Year resolution. Gawin nating mabuti ang lugar na ating kinalalagyan. At ito'y minana ng apo na si Edward Bok. Nung siya pumunta ng Amerika, bumili siya ng isang bundok sa Florida at ginawa niya itong kaya-aya din. Sabi niya ng lolo niya, dito ko titira, itong aking magiging lugar, pagbubutihan ko, sapagkat dito ko nakatira. So, unang resolution, dito tayo nakatira, pagbutihan natin sapagkat atin to. Di po ba? Pangalawa, nung ikalawang Dingman Day sa Japan, sa Hiroshima, kung saan ay nasaksihan ni Sadako, isang batang babae, kung paano namatay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at kapatid, dala ng bomba na sumabog sa Hiroshima. At maging siya, dala ng radiation, ay di rin siya magtatagal sa ospital. Magtatanim ba siya ng galit sa mga taong gumawa nito? Hindi. Ang ginawa niya, gumawa siya ng tungkod na puting tungkod o crane, white crane na pinadala niya sa iba't ibang panig ng mundo upang maging disipulo ng kapayapaan. Tulad niya, yung World Day of Peace po, ang isang ating pinagdiriwang ngayon. So, yun ang kanyang ginawa. Habang siya nabubuhay, nagpadala siya ng maiksin niyang buhay ng iba't ibang tungkod upang makabibigyan maging daan ng kapayapaan. Nakagawa po siya ng 265 na tungkod at yung sumunod, ginaya na siya ng mga tao. Hanggang ngayon, marami pang gumagawa nito na maging tungkod ng kapayapaan. So yun ang ikalawa. Pulutin natin ang mga magandang karanasan at ito'y ating ibahagi sa iba. Katulad ng mga taong pinadala ni Sadako ng tungkod, sila din ay gumaya para ibahagi ito. Yun ang ikalawa. Tayo ba, sa lahat ng ating napulit itong 2020 ng mga karanasan na maganda, ibahagi natin ito para magbigay kalakasan sa iba. At pangatlo, ito po kwento ng isang lalaki na siya bata pa, ay lagi siyang late umuwi ng bahay mula sa klase. Kaya sabi na kanya, pag umuwi ka pa bukas ng late, gabi na, wala kang kakainin kundi tinapay at tubig lang. At ginawa pa rin niya. Gabi pa rin siyang umuwi at habang kumakain ng kanyang pamilya, kanyang mga magulang na puno ng pagkain, nasa harapan niya ay tinapay at tubig lang. At nung nakita niya para siyang nagdurugo ang kanyang puso sa kanyang sitwasyon, ang ginawa ng kanyang tatay, kinuha ang plato niya at pinalit ang pagkain ng tatay niya para sa kanya. Hindi ito makakalimutan kung paano niya naranasan na siya walang-wala, ang tatay niya hindi siya tinis katulad ng Diyos. Kaya nga, ang ikatlo ay gawin nating presensya ng Diyos ay madama sa ating tahanan at pamilya. Sige, tatlong konkretong resolution. Ano mga gagawin mo para manatili ang buhay na ito ay para sa iyo, ay dito ka nakatira, pagbutihan mo. Pangalawa, ano mga karanasan ang natutunan mo, ibahagi mo. At pangatlo, sikapin mo ng Panginoon ang maghari sa iyong puso at ito rin ay maging maranasan nila ang Diyos na nasa iyo sa iyong pamilya at tahanan. Sa bandang huli ay paano pa ang gagawin natin sa taon na darating na 2021? Kasi tsak may pandemic pa rin. Katulad ng ginawa ng Diyos sa taon na lumipas, tayo rin ay tinatawagan na ang Diyos na nagtumulong sa atin, kailanman hindi tayo bibitawan. Sa pagtatapos ng aking pagbabahagi, ay naalala ko isang kwento na paboritong lagi ko kinukwento ko rin kaninang umaga, na magandang tignan natin ang kwentong ito. Tungkol sa mag-ama na tatawid ng karsada at madaming dumadaan ng sasakyan. Ang sabi ng tatay sa anak niya, "Anak, humawa ka sa kamay ko, di ka mapapahamak." Ang sabi ng bata, "Tay, hawakan niyo po kamay ko, di ako mapapahamak." Ang sabi ng tatay, "Anak, pareho lang yun.
Humawak ka sa kamay ko, hawak ka kamay mo, hindi ka mapapahamak. Ang sabi ng bata, tay, magkaiba yun. Kasi tatay, ang kamay ko'y malit mahina. Mari sa paghawak ko sa inyong kamay, ako ay mapahamak, makabitaw. Pero tatay, ang kamay mo malakas. Hindi mo bibitawan ang kamay ko. Madapaman ako, at kung madapaman ako sa madsad, ibabangon mo, at kung di na ako makabangon, bubuhatin mo ako, at itatawid mo ko sa kalsada. Sa pagtawid natin sa taon na 2021, magpahawak tayo sa Panginoon. Katulad ng ginawa niya taon na lilipas, hindi tayo binitawan ng Diyos, hindi rin tayo bibitawan. Sumadsad man tayo sa iba't ibang mukha ng problema, ang Diyos ay sasamahan tayo para magpatuloy sa buhay na ito. Sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos na kailanman hindi niya bibitawan. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanog sa naroonan ng mga yumao, may katlong araw, nabuhay na maguli, umakit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang parito at hukom sa nangbubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon, kaya't nagsusumamo na panatili niya tayo sa kalugod-lugod ating dalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, tingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong kanilang pinangangalagaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway maging ligtas sa anumang kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging lakas nawa natin ang debosyon sa mahal na Ina ng Diyos upang mapanatiling buhay ang ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at tagapagtangkilik na yumao dahil sa COVID-19, ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, dulugpay ba nating panalangin at kahilingan? Higit sa taon na darating na 2021, ang Diyos lagi ang ating maging kalakasan sa ating tahanan at pamilya. Ama, simula at wakas ng lahat, loobin mo taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan. Pagkaisahin mo ang bawat pamilya sa pamayanang gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Pagkakaisa, ang mamahal at kabanalan,
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa at kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha sa iyo nagmumula at kakaroon ng kaganapan ng tanan. Dakilang kapisang ito ni Maria na inanak mong Diyos na totoo. Ipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan. Iyong dakilang kapistahan ng ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, may mito mapalad, ay pinimaging ina na iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapang Espiritong Banal, ang biring Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinabiliwag sa libutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri si walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Manaming banali ko ang mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati nabot sa kanyang malagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Kristo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalin namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin may simbahan naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, si Dennis naming Obispo Tanang Kaparian. Kahanin mo rin mga kapatid namin na himlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya ni lahat ng mga pumanaw. Kawan sa patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na amoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Amang mahabagin, ating awitin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasal sa pamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang papayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. May kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you at Happy New Year po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa itaas natin sa Kanya, at kahit mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin, nakilang kapistahan ng mahal na ina na yung anak, at na yung sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal, ay nakapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ngayon po ating babasbasan ang inyong mga dalang kandila, chok at tubig na may asin, naging banal na tubig, ano? Pakitaas na lamang po ninyo. May mga dala po ba kayo? Kapag may dala po, ano? Panginoon, o pangibasbasan mo, mga bagay ito na kandila, chok at tubig na may asin, na maging daan ng pagbabasbas sa aming tahanan, na ilalaan para sa iyong karangalan at kalooban. Lubin mo ang lahat ng gumamit ito ay magkamit na iyong pagpapala at ipagadya sa panganib at sa kunam. Yayamang ang kaming lahat ay umasa sa iyong biyaya at kagandahang loob. Ninami ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, kaisama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumahit sa lubugin ng bagong taon na puno ng pag-asa, kasama ng Bihiring Maria. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon at Happy New Year po sa inyo lahat. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyapi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, ng sirkusyo'y isilang, may katuharing ang sinalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay nagbagong buhay. La 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 la. Tayo'y magsikap upang